Naramdaman mo na ba yung feeling na parang lahat ng tao sa paligid mo ay alam kung saan sila papunta? Tapos ito, ikaw, nandito pa rin. Everyone is doing something and chasing their dreams. Pero ikaw ay parang na-stuck sa isang loop at di makawala. Dear Diary, hello, ito pa rin ako. Magdadalawang taon na. Alam ko, hindi ako makakaalis dito sa pag-compare ko sa sarili ko sa iba. Kaya naman, tinry ko ang best ko. I tried to keep the fire burning. February 2024. Dear Diary, sobrang motivated ko at sobrang taas ng energy ko sa mga bagay na gusto kong gawin. Feeling ko nga walang makakapigil sa akin eh. Nakatatak sa isip ko, nag-graduate ako this year. Hi vlog. Annyeong! Ruby. This is my classmates. Kaya nagpupursige ako na pumunta sa school at gawin yung thesis ko. Meron akong tinatawag na Study Tuesday session, kung saan ako lang mag-isa nagpupunta sa library every Tuesday para dun gawin yung mga requirements ko. Tamang ikot-ikot lang sa library para tumingin ng books na pwedeng makatulong sa studies ko. Minsan pa nga nanghihiram din ako ng book na pwede kong iuwi sa bahay. March 2024. Dear Diary, every morning nagtatry ako gumising ng maaga para maglakad-lakad kasi sabi nila mas nakakatulong daw yon para mas lalong maging productive. Pagkatapos nun, mag-aasikaso sa bahay o kaya naman magbabasa ng book at gagawa ulit ng thesis na maya-maya ay makakatulugan ko na. One time, umattend kami ng mga kaibigan ko sa isang yearly event na ang tawag ay World Bex. Dito, napagod kami sa paglalakad at paikot-ikot, pero nagsilbi din itong inspirasyon para sa mga thesis na tinatrabaho namin. Have a photo op with engineers later, yeah? Nakakita din kami ng mga firms na pwedeng pag-applyan in the future. Sobrang eventful ng March dahil foundation month ng school namin. Umattend kami ng mga events at sinuportahan ng isa sa kaibigan namin na tumugtog sa isang banda. Promise, pagkatapos nito, thesis na ulit. O, diba? This time, pumunta kami ng classmates ko sa isang coffee shop to work on our thesis pa rin. Sipag yarn, everything is happening according to my plan until April 2024. Dear Diary, may nangyari nung katapusan ng March na talagang naka-apekto sa mental health ko. Dahil dito, di ako nakakatulog ng maayos sa sobrang stress na nararamdaman ko. Sobrang tough ng April sa akin. Di ko alam kung Mercury retrograde lang ba to or what. Pero parang wala akong wisyo sa buhay. Nasa point na naman ako na wala sa mood at magdamag na nakahiga. Ina-isolate ang sarili at sobrang unproductive. Tapos kapag magde-decide ako na bumangon at magsimula uli, ay biglang may sasambulat sa akin na bagong strong emotions and challenges in life na para bang pinipigilan ako sa full potential ko. Second endorsement na supposedly. Tapos biglang may nangyari. Nasugod sa ospital si mama at biglang kailangan ng operahan. Ako ang nag-alaga sa kanya hanggang sa maging okay na yung pakiramdam niya. Hello everyone! Nandito na naman tayo sa bagong episode ng Pagkakram at grabe, sobrang konti na lang ng araw para matapos ko tong thesis na to, pero hinihiling ko na sana ma-extend tong thesis defense namin dahil sobrang grabe yung mga nangyari sa akin this past few days, and ngayon pa lang ako babangon. I mean, when I say na ngayon pa lang ako babangon, ngayon pa lang ulit ako magkakaroon ng energy na gawin ang lahat ng to at bahala na kung anong mangyari dito. So, ayun lang. I hope na matapos ko to at magawa ko to ng tama dahil iiyak ako pag hindi. At sana ma-extend, Lord, please. Yun lang. Bye. And tara, gawa na tayo.
So baka ewan ko kung mabibidyo ko to and all, pero whatever it is, ano mang kalabasan ng video na to, ayun na lang, may ipaprovide ko. That's all. Thank you. May 2024. Dear Diary, ilang araw na lang bago ang final endorsement. Halos wala pa akong natatapos sa thesis ko at feeling ko guguho na yung mundo ko. Pero tinry ko pa rin. Gumawa pa rin ako hanggang sa kaya ko. Kahit ilang araw na ako umiiyak para lang matapos to. Pero hindi ko alam. Hindi ko na talaga kinaya. Hindi na kinaya ng oras. At maraming nangyari na sadyang parang nakatadhana talaga na hanggang dito na lang muna ako. Hindi na naman ako makakagraduate for the second time. Sobrang durog-durog yung puso ko. Kaya ginawa ko, binabaling ko yung attention ko sa ibang bagay. Madalas din ang pakikipagkita ko sa mga kaibigan ko at kaklase ko para di ko paisip yung sakit kapag ako na lang mag-isa. Say hi! Annyeong! Yan. Dinadaan ko rin sa panonood ng K-drama para mas tumaas yung motivation ko kahit konti. June 2024. Dear Diary, unti-unti akong bumabangon sa mga bagay at pagkakamali ko. Ginagawa ko yung mga bagay na matagal ko nang gustong gawin at bumubuo ulit ako ng panibagong plano dahil mas lalong walang mangyayari sa akin. Magpapakain na naman ako sa loop. Sabi nga sa kanta ng Bini, na buhay ay di karera. Ang magsimula muli ay tagumpay na. Kahit alam ko na di sumusunod sa agos ng buhay yung mga pinlano ko, di naman ibig sabihin ay sinukuan ko na yung mga pangarap ko. Kaya naman, magsisimula ulit ako. Dahil hindi naman natapos ang buhay ng mga panahong nagkamali ako. Para sa mga kaibigan ko o kung sino man ang nagtapos ngayong taon, congratulations sa inyo. Sana proud ka sa sarili mo dahil ako proud ako sa iyo. Sincerely, Ivy Jill. Hi there, this is Ivy Jill and I hope you like the video you just watched. Thank you so much. Thank you. Nandito ko ngayon para i-flex etong mic. I know na hindi dapat ine-explain ang art, but hear me out. So, I came up to this idea na diary style because nakita ko ang dami kong videos sa phone, tapos gusto ko silang i-edit pero hindi ko na sila na-edit dahil sobrang na-busy and nag-attempt talaga akong mag-vlog since February pa, pero yun nga, tapos napansin ko din na parang walang context yung mga video, like sobrang random ko lang silang binivideohan, tapos yung iba low quality pa, so sorry for low quality vids na clip dun sa video na yon. So, para mabuo lahat, ang ginawa ko ay nagkwento ako na parang diary style. So, yung iba na sinabi ko dito talaga, sinulat ko sa journal ko, kaya parang sobrang personal niya sa akin. Unlike naman sa traditional na diary, syempre hindi ko sinama lahat ng details. Meron doon mga out of context
parang hindi ko talaga siya in-explain kasi very personal na yun at very private na din nun para sa akin. At may mga bagay doon na ayaw ko nang balikan pa at pag-usapan pa. So, yeah. Sorry, ang awkward ko. In case you're wondering if I'm okay, yes, I'm okay. Very okay po ako. Happens. That's life. Pero syempre, masakit pa rin yung nangyari para sa akin. Okay? Masakit yon. At hindi ko maaalis na masaktan ako sa bagay na yon. Okay? As per my mom naman, she's very okay. Thank you, Lord. Thank you so much. Simple message for myself or for my future self. I know how much you fought for this and I know how much you keep fighting for it. As long as you're trying, as long as kinakaya mo lahat, feeling ko, you'll be fine. You'll be fine. Kung nasan ka ngayon, whatever happens to you in the future or ito, habang pinapanood mo to, like in your future self, I know you'll be fine. Kung sino man ang nag-i-struggle din, you'll be fine. I know for a fact that you'll be fine. That's all. Thanks for watching this video. Subscribe. Thank you so much. Yun lang naman.